Praise God at pinaunlakan tayo ni Pastor Chito at andito po siya ngayon, inintay yung time and naisip ko po kasi last time when we had a discussion about the doctrine of dichotomy and trichotomy. Narinig ba ako? Okay ba? Yes, bro. Amen po, yes po. So, when we had a discussion when I was in Riyadh, hindi maganda yung aking presentation. So, gusto ko i-present mismo ni Pastor Chito dahil this was our discussion way back 1982 when we are still Bible students. No? Pinag-usapan namin to kasi yung church namin nagtuturo ng trichotomy based on the book of Bancroft. Then, nakabasa si Pastor ng isang libro na doon siya nakita niya yung better explanation about anthropology. Kaya sinubukan niya muna kung kaya ko. Pero it so happened that he was very good at the scriptures and nakita namin na talagang mas madaling maintindihan ang nature of man, the elements of man, we are explained by the dichotomous view. So, maghanda po kayo ng inyong mga tanong at ating tawagin na ngayon si Pastor Chito Mendoza. Pastor. Gandang hapon po sa bawat isa. At Good afternoon. Actually, hindi ko po alam itong event na ito. In-invite lang ako ni Pastor Nilo to teach dichotomy. So, hindi ko alam kung ano yung event. Kung ito ba ay seminar, webinar, or whatever. Wala pong event. Ano lang, Sunday school. Parang Friday school, Sunday school. Okay. So, how much time do I have, Pastor Nilo? Pwede yung 1 hour, pwede. As much okay. as 1 hour, pwede. Okay. Sige po. Introduce ko po ulit sarili ko. Ako po si Pastor Chito. Marami po sa atin, siguro hindi pa tayo nagka-meet personally. Si Pastor Nilo po ay matagal ko nang kilala. Mga young people pa kami. Ay magkakasama na kami. Magkaklase kami niya sa Bible School. Ayan. At yan po ang aking... Kapag ako po ay may bagong inaaral, nung ako po ay estudyante, si Pastor Nilo ang aking pinupuntahan at sa kanya ko ibinabangga yung mga natutunan ko at tinitignan ko kung lulusot. At isa po sa na-discuss namin sa aking pag-aaral ay ito pong dichotomy. At of course, lahat po kami mga dating trichotomy dahil yan po ang mga unang aral na aming tinanggap. But then, as you grow older as a Christian, ay gusto mo rin na ikaw ay nag-aaral din. At yung mga ibang natutunan ay binabalikan ko sa mga pananaw na meron ako sa aking mga inaral. Ngayon po ay pag-usapan natin ng trichotomy and dichotomy. Para dun sa mga hindi pag-aanong bihasa dito po sa elements of human nature, ay umpisahan ko na rin po muna sa trichotomy. What is trichotomy? Dumako po muna tayo sa mga basic definition. So ang trichotomy po is the belief that man is a tripartite being composed of body, soul, and spirit. And according to this view, these three elements are separable from each other. Yung tatlo ay napapaghiwa-hiwalay independently. So meron tayong tatlong sangkap na pinagsama-sama, pero dahil yan ay magkakaiba, ay pwedeng maghiwa-hiwalay. Katulad ng pag ang tao ay pumanaw, ang kaluluwa ay humihiwalay. At ang paliwanag naman din ng iba, ang sabi nila, ang spirit ay directly bumabalik sa ama, sa case ng unsaved, pero yung kanyang kaluluwa ay pumupunta doon sa kapahamakan. Kaya mayroong mga turo
na nagsasabi na ang spirit ay hindi affected ng pagkakasala. Yun lang kaluluwa ang affected at yun lang ang hinahatulan. But the spirit remains pure. Yan po ang turo ng iba. Dahil yan nga po ay nagkakahiwa-hiwalay. But then, sa pananaw na yan, ay may sinabi rin si Dr. Solomon sa kanyang aklat na Handbook of Happiness na dinefine niya isa-isa yung body, soul, and spirit. Sa kanyang definition, sabi niya, the body is your world consciousness. The soul is your self-consciousness. And the spirit is your God consciousness. So nag-assign siya ng 3 iba't ibang consciousness sa bawat element. Ano po ba ibig sabihin ng consciousness? Ibig sabihin ng consciousness ay awareness. Para mag-assign ka ng 3 iba't ibang awareness sa 3 elements ay medyo mahirap unawain. Like for example, pag sinabi mong ang body ang iyong world consciousness, ibig sabihin may sariling consciousness yung body apart from the soul and the spirit. Ibig sabihin kapag ang tao ay namatay, may taglay na consciousness pa rin yung body kahit humiwalay na yung soul. Kasi yun ang world consciousness. That is your awareness. At yung soul, ayun, taglay niya yung awareness na yun, kaya alam niya kung saan siya pupunta, kung sa langit o sa impyerno. Taglay niya yun. At yung spirit, that is your God consciousness, yun yung sinasabi nilang hindi affected, kaya it goes directly back to the Father. Ayan. Pero, in actual experience, hindi naman ganun eh. Kasi yung tao, pag humiwalay ng kaluluwa doon sa katawan, wala namang consciousness na natitira doon eh. Wala na yun. At ngayon, may problema pa rin yung ang spirit ay may sariling consciousness at yung soul may sariling consciousness. Kapag ka ganun ang turo, ibig sabihin, si Felix Manalo, hindi naman tayo naniniwalang siya ay taong nakakilala kay Kristo at naligtas. Pero nagtayo ng isang malaking relihiyon, siya ang responsible doon. Ibig sabihin, nung pumanaw siya, tayong mga tunay na Kristiyano, hindi naman natin tinatanggap na sa langit siya nagpunta. So ibig sabihin, yung soul niya ay napunta sa kapahamakan, pero yung spirit niya, darating ang araw, makaka-fellowship natin sa langit. Kasi doon pumunta yung third element eh. Matatanggap ba natin yun na magkakamayan tayo sa langit pero spirit lang niya, wala yung soul? Hindi po ganun yun. Mahirap pong intindihin yung mga definition na ibinibigay nila sa trichotomy. Pero, meron pang isang position dyan na ang tao nga ay tripartite, 3 na magkakahiwalay. Huwag na natin questionin yung view. Ang questionin na lang natin, yung origin ng third element. Kasi ang maliwanag na nakalagay sa Bible, nung kinreate ang tao, finorm yung dust, at pagkatapos, hiningahan ng Panginoon ng spirit yung tao, and he became a living soul. Yung pagkagamit ng salitang soul doon, ay hindi third element, kundi yung kabuuan ng tao nung nagkaroon ng animation. So yung kabuuan niya yun. At kuminsan, ang term na soul, ginagamit yan to describe a person. Like siguro si Noah, nung pinapasok niya dun sa ark yung kanyang pamilya. Ang description ng Bible dun, there were 8 souls. 8 souls. Mga buhay na tao yun. Buo-buong tao. Kung minsan ginagamit yan, na dinidescribe yung kabuuan ng tao, but not as a third element.
Kaya ang question natin dyan, nung kinreate ng Panginoon ng tao, dalawang elements lang ang involved doon. Yung dust na naging katawan at yung spirit na ibinuga, and then it gave life doon sa katawan, sa physical. At tumayo siya, and man became a living soul. Hindi yung third element, kundi yung kabuuan. Noong nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng animation yung tao. Ayan. So, yung ipinipicture na nakabanggit kasi doon, yung spirit na binuga, and then man became a soul, yung binibilang kasi nila isa-isa parati yun eh. Body, soul, spirit. Kasi mga nabanggit. Ayun, ang method ng kanilang pag-interpret. Which is not a sound method na ginagamit nila. Mamaya, titignan po natin yung kung maganda nga bang method of interpretation niya, ang binibilang mo lang yung mga binabanggit, pero hindi mo iniintindi ko ano yung sinasabi. Yung usage niya, kung paano. Kailangan yun, binabantayan din. So, ang pinakamatibay na gamit nila to prove that man has three elements ay nandito sa 1 Thessalonians 5:23. Masahin ko po. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Actually, ang trichotomy, ito na yung pinakamatibay na verse na hawak. At diyan, pinakikita, sinasabi na tatlo eh. May spirit, may soul, at may body. Diba? So pag pinakita nga naman sa atin yan, pero hindi tayo aware na marami palang iba't ibang uri ng method ng interpretation na pwedeng i-apply dyan, magagaya tayo sa kanila na gagamit nung kung tawagin ay scientific enumeration na method ng interpretation. At paano po yung scientific enumeration? Yun na nga yung ginagawa nila, 1 plus 1 plus 1. Ayan. Same method na gamit ng Iglesia ni Cristo. Pag kino-question niya kung ang anak ba ay Diyos, ang ama ba ay Diyos, ang banal na spirito ba ay Diyos, iko-conclude niya na tatlo ang Diyos natin kasi gagamit ng scientific enumeration. 1 plus 1 plus 1 equals 3. Yun ang approach. Pero marami pong iba't ibang method. At titignan natin kung ano ang mas sound, mas katanggap-tanggap. Dito po, sa scientific enumeration, oo, lalabas tatlo. Kasi binanggit tatlo. Ang pangalawa po, na verse na ginagamit nila, ay nasa Hebrews 4:12. Mamaya po, babalikan natin yan. At ia-apply naman natin yung hindi scientific enumeration. Ibang method naman ng interpretation. At tingnan natin kung ano mas consistent sa Bible. Ang sabi po sa Hebrews 4:12, for the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Paano naman po nila pinalabas dito na separable ang soul from the spirit at hindi one and the same yun? Eh dahil nga nakalagay dyan, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Napaghihiwalay yung soul from the spirit. At yun po ang point nila dyan. Kaya sinasabi na tatlong elements na napapaghiwa-hiwalay. Ayan. Sige po. Ganun din yun eh. Binilang. 1, 2. Napapaghiwalay. To the dividing asunder. Okay. Sige po. Tapos puntahan natin yung third verse na madalas silang ginagamit. Ecclesiastes 12:7. Dito po sa Ecclesiastes 12:7 ay ganito ang nilalaman. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit
shall return unto God who gave it. Ayan. So sabi nila, ang Ecclesiastes hindi naman yan tumutukoy sa mga believers lang. General yung statement na yan. Believers at saka unbelievers, pare-parehong namamatay. Kasi ang tema ng Ecclesiastes 12 ay yung cycle ng buhay ng tao dito sa mundo. So it applies to everyone. Pero, kung gano'n ang pananaw, ang sabi nila rito sa Ecclesiastes 12:7, we are bound to conclude na humihiwalay ang spirit. Kasi yung spirit ng tao parating bumabalik sa maker. Although ang kaluluwa ng unsaved, hindi naman naakyat sa langit. Yung spirit lang ang umaakyat. So naghihiwalay ang soul and spirit. Other than that, wala nang masyadong maliwanag na method ng interpretation, kundi paulit-ulit lang sa ganun. Binibilang-bilang lang parati yung elements. Ngayon ay dadako tayo sa ibang method of interpretation. At babalikan natin yung mga verses na gamit nila using another method. Ito po ay para sa akin mas matimbang yung grammatical interpretation kesa sa scientific enumeration. Okay? So balikan po natin. Ang pinakamatibay na verse na gamit nila, 1 Thessalonians 5:23. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Before we go there, sa pag-apply nitong interpretation na gagamitin natin, ay gusto ko munang i-define ang dichotomy. Dichotomy is the belief that man has two elements, the material and immaterial. The material is the flesh, and the immaterial is the soul spirit. Isang element, pero may dalawang terms na ginagamit interchangeably to refer to one and the same element. Ayan. Bakit iba? Kasi nga, totoo yun. Na ang spirit, that is the vertical function of the immaterial being. Yung immaterial part natin. Pagka vertical lang function, that is often referred to as spirit. Pero kapag horizontal lang function, yung may kinalaman dito, kunyari tayo nag-uusap-usap, o hindi tayo nag-uusap ng spirit to spirit, soul to soul to. Itong paligid natin. Yung consciousness natin dyan, yung kung paano tayo nagre-relate dyan sa paligid natin. Nag-ano tayo as soul. Pero the moment na humiwalay tayo sa mundong ito, pumikit ang ating mata, nagkulong tayo sa kwarto at tayo ay nanalangin, that same element is functioning as a spirit. Explain ko po sa inyo, siguro para mas maintindihan natin. Ako po ay pastor at ako rin po ay family man. Tatay din ako, may pamilya ako. Pag ako nasa church, lahat ang address sa akin, pastor. Kasi may function ako dyan na in relation sa mga members, ay kailangan nila i-recognize yung office ko as pastor. So, kahit anong gawin ko dyan, basta nasa simbahan, parating pastor ang role ko dyan, pastor ang tawag sa akin. Pag kinakausap nila ako, pastoral advice, pastoral message, pastoral kung ano man. Parating ministerial yan. And as a minister, I am the pastor. Okay, ang tawag sa akin, Pastor Chito. Pero pag tapos na yung duties ko dyan, umuwi ako sa bahay.
Ay, hindi naman ako pastor doon. Bahay yun eh. Madalas nga, iba ang boss pagdating sa bahay, hindi ako eh. May in charge. Pero hindi pwedeng gawin sa simbahan yun. Yung role na yun, ang misis ko, sa bahay, oo. Wag na wag dadalhin sa simbahan dahil sa simbahan, ako lang ang pastor doon. Hindi kami dalawa. Sa bahay, oo. Pagdating sa bahay, nananahimik ako dyan. Bigla mo na lang maririnig. Oy, Chito, pakainin mo na yung aso mo. Walang miyembro makakapagsabi sa akin doon. Pero sa bahay, ibang role yun eh. Ibang function yun eh. Kaya pagdating dito, mga anak ko, hindi naman pastor ang tawag sa akin. Mas mataas sa pastor. Papa. Pagdating ng bahay, nagiging papa ako. Sa simbahan, pastor ako. Ayan. So, ibang relationship yan. Ibang role yan. Ibang duties ang ginagawa ko dyan. Kapag ako naman nag-business, may business ako. O ibang function na naman yun. Ibang identity na naman yun. Chito Mendoza as the businessman. Chito Mendoza as the family man. Chito Mendoza as the pastor. Pero, tawagin mo man akong Mr. Mendoza o tawagin mo man akong Pastor Mendoza, kuminsan interchangeably used yan. Pero referring to one and the same person. Ako pa rin yun. Naintindihan niyo yung pagkagamit? Functional ang difference. Ang distinction niya functional. Hindi material. Okay? Hindi yung substance ang nahihiwalay, kundi yung function. Okay. Naintindihan na natin ngayon yung dichotomy. Okay. Balik tayo ngayon dun sa mga gamit na verses to prove yung mga proof text nila. 1 Thessalonians 5:23. Ang sabi po dyan ay tatlong bagay. Tatlong elemento binanggit. Using the scientific enumeration, tatlo lalabas. 1 plus 1 plus 1 equals 3. Pero i-apply natin ang grammatical interpretation. Na yung grammatical construction niya, yun ang pagbabasihan natin na kung ano ang tinutukoy, ano ang ibig sabihin. Ilan po sa atin dito ang magaling sa English grammar? Taas po ang kamay. Meron po sa ating magaling sa English grammar? Konti. Konti. O lahat tayo konti. Ako nga absent nung tinuro to. Pero, naaaral naman eh. Di ba? Napapag-aralan naman eh. Ganon din naman sa eskwela, pinag-aaralan din yun eh. Pwede mo rin naman ipag-aralan na sarili. Language is language. Nung sinabi, and I pray God, your whole spirit and soul and body, ilang beses gumamit ng salitang and? Twice. Tama? Dalawa po. Dalawa. Kung tatlo ang tinutukoy, correct English ba yon? O dapat comma ang ginamit? Your spirit, comma. Dahil comma ang nagse-separate. Tama? Soul and body. Usually, yung nakahiwalay na element na panghuli, doon lang ginagamit yung end. Kung hiwa-hiwalay yan. Correct? Pero sa English grammar kasi, meron ding tinatawag na ginagamitan ng end pero taken as one. For example, bread and butter. Diba? My day job is my bread and butter. O kaya ay baligtarin mo man, singular pa rin ang gamit. My bread and butter is, hindi are. My bread and butter is my day job. Kasi yung bread and butter, taken as one. Alam niyo yung rule na yun sa English? Ayan. May mga ganon na
kahit dalawang elemento tinutukoy, pero yung usage, kung paano ginamit, kung paano kinonstruct yung pagkasabi o pagkasulat, iintindihin mo kung anong meaning ng sinasabi. Base doon sa grammatical construction niya. O ngayon, ang sabi, I pray God your whole spirit and soul and body. Paano natin iintindihin niya para maging correct? Pagka sinabi mo correct ang grammar niyan, then yung spirit and soul taken as one. Body lang ang nakahiwalay. Correct? You agree? Dahil ang tamang rendition niyan, kung magkakahiwalay ang tatlo, spirit, body, and soul. Yun ang correct. So lalabas nito, pagka pinilit natin na tatlo yan, mali yung English ng pagkasulat. Sabagay, sino ba naman na nagsulat, nag-translate yan? Puro mga scholars lang naman. Na piling-pili. Kaya lang naman sabihin natin hindi marunong mag-English. Diba? So kung tama yung ginamit na English nila na construction, soul and spirit taken as one. And body. Okay. Hindi lalabas ngayon ilan ang elements na tinutukoy. Sa grammatical interpretation, dalawa lang yan. Pero doon sa ginagamit nilang method, nagamit nilang iglesia, 1 plus 1 plus 1, scientific enumeration, lalabas, tatlo yan. O, tignan natin ngayon kung ano ang pinaka-consistent. Kung yung bang scientific enumeration o itong grammatical interpretation. Tignan natin yung pangalawang verse na gamit nila. Suriin natin uli. Hebrews 4:12. Ang sabi po sa Hebrews 4:12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Nasaan ang division? Nasa soul and spirit ba ang division? O kung saan nilagay yung kama? Saan nakalagay yung kama? Nakikita niyo ba kung saan nakalagay yung kama? After the soul and spirit. So, ang susunod na mamanggitin nun, yun na nakahiwalay. Yung paghihiwalay. Tama? Ano ang sumunod? Bone of the joints and marrow. Joint. Tama. Diba? O saan ngayon nakahiwalay yung spirit? Kung maghihiwalay? Doon ba sa flesh, sa katawan? At yung spirit, maghihiwalay? Nandun ba dividing asunder nun? O nandun sa soul and spirit? Ano sa tingin nyo? Kasi pag sinabi mong hiwalay yung soul and spirit, hiwalay din yung joints and marrows. Paghihiwalay din yun. Lalagpas sa tatlo pagka binilang natin yan. Magiging apat yan. In the same light of interpretation na ginagamit nila. Soul, hiwalay sa spirit, kailangan mo ring tanggapin na ang joints, hiwalay sa marrow. Nakalagay din dun eh, naka-identify din eh. Pagka tinanggap mong ganon, ilan na ngayon? 4. Ang sumunod naman dyan, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Wala namang immaterial existence yan eh. Yung thoughts, it's a process na nangyayari sa isip. At saka yung emotion ng tao. Wala naman tayong organ or special substance for that. Diba? Mga proseso yan na nagaganap sa ating pagkatao. Pero yung elements lang, hindi naman yata 4 ang binabanggit dyan, kundi 2 lang eh. Soul and spirit, joints and marrows. If you take joints and marrow as one,
then you should also take the soul and spirit as one. Amen. Tama? Same rule. O ngayon, sa Hebrews 4:12, ilan ngayon yan? Using the grammatical interpretation. Dalawa. Pero using the scientific enumeration, ilan yan? 4. Isa-isa binanggit yan. Bibilangin natin isa-isa. Tapos, kukunin natin yung kabuuan. Di 4. Correct? Correct. O di lagpas sa tripartite yan. 4 yan eh. Tingnan natin ang Ecclesiastes 12:7 na ginagamit din nila. Then shall the dust return to the earth as it was. So yung katawan namatay. And the spirit shall return unto God who gave it. Sabi nila, yung spirit lang ang bumabalik at yung soul na pupunta sa kapahamakan. Ang tanong, pag nag-i-interpret ka kasi ng verse at papakita ka ng proof text, dapat yung argument mo nandun sa verse na pinakikita mo. Correct? Yun ang proof text mo eh. Dapat yun na nagsasabi. So ako magtatanong, unang tanong, saan nakalagay sa verse na yan na may 3 elements ang tao? Kasi to my understanding, 2 lang ang tinutukoy dyan, yung katawan lang at saka yung spirit ng tao eh. Saan nakalagay dyan na may 3rd element? Meron ba? Wala. Paano mo ginagamit ng proof text dyan na dadalawa lang ang binabanggit pero ang pinatutunayan mo 3? Paano proof text yan? Hindi mo siya pwede gamitin proof text. Kasi mas pabor yan sa dichotomy. Dahil 2 lang ang binabanggit dyan. Tama ba? Amen. Amen. Okay. Using the same method of interpretation. Ang Matthew 10:28, paanong i-interpret ng trichotomy yan? Basahin natin. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Bigyan ko muna ng background itong verse. Hindi po yung immediate death ang tinutukoy dyan na nararanasan natin at nakikita ngayon. Pag namatay, ang kaluluwa pupunta sa impyerno at pagkatapos ang katawan ay ililibing. Ito po ay resulta na ng second resurrection. Ang first resurrection ay yung tayong mga Kristiyano. Ang kabuuan ng first resurrection, 3 stages ang first resurrection. Ang unang resurrection ay si Kristo. Pagkatapos tayong lahat sa rapture. Pagkatapos, yung lahat ng elect ng Panginoon sa dulo ng tribulation. Yung lahat ng ipe-persecute doon ng Antikristo, lahat yung. Pagkatapos doon sa kahulihan na yan, diyan babangon lahat ng mga mananampalataya na matay nung unang panahon pa. Hindi pa nagre-resurrect yan eh. So pagdating doon sa dulo na yan, diyan magre-resurrect yung mga Hudyo na pati yung kanilang mga bunga. Magre-resurrect lahat yan. Tayo mauuna eh. Yung mga Christians. Mauuna yung resurrection natin. Sa rapture. Pero, hindi muna magkakaroon ng judgment seat of Christ hanggat absent yung iba. Kailangan buo tayong lahat dun bago magkaroon ng Bema judgment. So itong mga babangon na ito, sa parting dulo, ito yung last number ng Gentile elect masisave.
yung huling kahulihang bilang ng elect, masisave na dyan sa missionary effort ng 144,000 Jews. Pag nakakilala na sa Panginoon nyo, ayan na, magkakaroon na sila ng persecution, kakandamatay ang karamihan, at pagkatapos magsisimulang bumangon na muli at tutuloy sa kalangitan, at pagkatapos doon ngayon magaganap yung Bema Judgment. And after the Bema Judgment, ang kasunod nun ay yung pagbaba na sa earth, papunta naman sa Battle of Armageddon dito sa lupa. Yun yung marriage supper. So after ng declaration, binigay yung white linen, pinresent in public, na ito na yung wife. Ang kasunod nun is the wedding, yung marriage supper. Pero yung marriage supper na yun, actually, pati yung marriage, figurative yun. Hindi naman literal yun. Kasi Bema Judgment yun eh. Doon lang i-declare ng Panginoon yung talagang church na totoong kanya. At ang pagpunta doon sa marriage supper, pababa, hindi naman talaga supper yun. Sa Revelation 19, mababasa nyo yan. Ang bababaan natin dito ay yan na yung Battle of Armageddon at the Valley of Megiddo. Yung finorm na ng Antichrist yung lahat ng armies ng buong mundo at susugurin na ang Israel, buburahin na ang Israel. At Panginoon na magtatanggol para sa Israel. Yung pagbangon na yan ng mga mananampalataya sa dulo ng tribulation para umakyat na for the Bema Judgment, yan ang kabuuan ng first resurrection. Mga saints lahat yan. So from Christ to the rapture, to the final resurrection, after that, buo na ang bilang ng elect. Wala nang bagong maliligtas after that. So, aakyat na yan. At doon na tayo magkakaroon ng Bema Judgment. Ngayon, yung mga unbelievers, may resurrection din yan. Kasi pag tinapon yan sa lake of fire, hindi naman kaluluwa lang yan. Body and soul yan. Magre-resurrect sila at haharap sila sa Great White Throne. Pagharap ng mga yan sa Great White Throne, resurrected yung mga yan. Kaya pag tinapon yan sa lake of fire, yung kabuuan ng tao, yung kabuuan ng kanyang being, ang itatapon dun sa second death or second and eternal separation from God, kaya second death. Ang first death ay yung dinadanas dito sa lupa. Ang second death ay yung bumangon sila at pagkatapos eternally condemned sila. Dadalhin dun sa lake of fire. So ito tayo ngayon. Ang tinutukoy ditong hell, sa Greek niya, ay hindi yan yung Hades. Kasi sa ngayon, pag ang tao namatay, yung kanyang kaluluwa pupunta sa Hades. Pero ang Greek word na ginamit dito sa Matthew 10:28 ay hindi Hades. Gehenna yan. That is the lake of fire. So ito yung final resurrection of the wicked na tinutukoy, na resurrected na siya. Buo na yung kanyang katawan at yung kanyang kaluluwa. Haharap sa Great White Throne at itatapon sa lake of fire. Pero ang sabi ng Panginoon dito, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. But rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell, in Gehenna, in the lake of fire, sa final judgment, after the second resurrection ng mga wicked. Okay, intindihan natin? Ang tanong ko ngayon, yung bang dinidescribe dito na soul and body, yan ba ang kabuuan ng tao? O may missing part? Buong tao ba yung tinutukoy dyan? O may kulang? Ano sa tingin nyo? Yan. Siyempre, kailangan natin tanggapin na buo.
At hindi natin pwedeng tanggapin na may elemento ang taong hindi apektado ng kasalanan. Kasi lalabas dyan, ang salvation na tinanggap natin, 3/4 lang. Hindi kabuuan ng ating being ang iniligtas. Dahil meron pala tayong elemento na hindi kailangan magsisi, hindi kailangan ng tagapagligtas. Talaga naman palang sa langit pupunta yun. Dahil hindi apektado ng kasalanan. Ngayon, pag nanampalataya ang makasalanan sa Panginoon, pwede ba siya mag-pray na, Lord, I receive you as the Savior of the 3/4 or 2/3 of my elements. Pwede bang gano'n lang? O yung kabuuan ng pagkatao mo ang nililigtas ng Panginoon? Kabuuan? Tama ba? Amen. Yes. So itong dinidescribe dito, in the case of unbelievers, na soul and body. Ang tanong ko, kabuuan ba yon? Nahahatulan? Walang missing element. So yung espiritu niya, hindi natin kakamay-kamayan doon sa langit. Dahil buo siya na hinatulan. Tama? Amen. So ilang elemento ngayon yan? Dalawa. Malaking ipapaliwanag ng trichotomy dyan. Paano mo palalabasing tatlo yan? Na may absent na elemento. At i-assign mo na nasa langit. At lalabas na hindi kabuuan ng tao ang hinatulan. At hindi kabuuan ang kaligtasan na binigay sa atin. Nagkakagulo-gulo theology dyan. Okay? Meron pa. Sa James 2:26. Yung kanina, soul and body, ano? Di ba? Soul and body, pag tinapon, kabuuan niya yun. In James 2:26 naman, for us the body without the spirit is dead. So faith without works is dead also. Hindi natin problema dito yung faith and works. Ang tinutukoy natin dito ay yung statement ni James na without the spirit, the body is dead. Nasa lengguwahe ng trichotomy, that's not true. Because without the spirit, the body can still live because the soul is still there. Dati naman spiritually dead yung tao. Pero buhay pa rin. Pero ano talagang ibig sabihin dyan ni James? Ano talagang ibig niya sabihin dyan? For as the body without the spirit is dead. Ano tinutukoy niya dyan na spirit? Is it the same substance na tinutukoy ng Panginoon na soul and body in hell? Yung bang soul na yun, na kapag lumabas sa katawan, ay patay ang katawan, ay siya rin bang spirit na tinatawag ni James? Just sa James 2:26. Is it the same substance? The same element na nasa tao? Na kapag nawala yung element na yan, patay ang katawan. In the case of yung trichotomy, mahirap nilang sabihin na yung spirit lang yan na bumabalik doon sa ama. Hindi ganun yung case dito eh. Kasi ang taong unsaved, talaga namang spiritually dead yun eh. Tukuyin natin yung term na spiritually dead. Ano ba ibig sabihin nun? Sa pananaw ng trichotomy, ano ibig sabihin ng spiritually dead? Ano nangyayari doon sa spirit na dead?
Sabi nila, hindi affected ng sin ba't namatay? Di ba? Bakit dead yung spirit kung yung spirit hindi affected ng sin? At siguradong babalik sa Ama. Bakit siya patay? Ano kinamatay niya? Hindi naman nagkaka-heart attack yun. Saan mo i-attribute yung kanyang death? Dead in the spirit. Kung walang effect ang kasalanan sa human spirit, kundi sa soul lang. O sige, sino sa atin ang pwede magbigay ng definition ng death? So kung ikaw ay trichotomous ang iyong paniwala, paano mo i-define yung dead in the spirit? Anong definition i-assign mo rin sa spirit? Sabi nung iba, dormant, dysfunctional. Sabi naman nung isa, kanya-kanya silang paliwanag kasi there's no such a thing do sa theology nila na gano'n, hindi naman nag-i-exist yun Kaya kung ano-ano iniisip nila, ang dami sagot. Yung isa, dormant. Wala. Yung isa naman, ang sabi, non-existent. Kasi ano nga naman ang itsura ng dead spirit? Spirit ka, hindi mo na ka nakikita, intangible na nga, dead pa. Ano pa siya? Di ba? Kaya sabi ng iba, ano yan? Non-existing. Pero pag na-save siya, doon siya nagkakaroon ng spirit, ng third element. Uli. Lalabas, maraming problema yon. Una, lalabas, ang spirit ng tao hindi immortal. Namatay, nawala, naging non-existent. So, hindi immortal yung spirit. Nawawala-wala. Tama? Second, yung paliwanag na pag na-save ka, your spirit is made alive. Ayan. Nagkaroon ng buhay, yung dormant. Nagising from dormancy. Mahirap na naman yun dahil kasi sa case ng unbelievers kasi, hindi naman function of the soul ang religion Di ba? Hindi lang naman Kristiyano ang nananalangin Ibig sabihin, lahat ng tao, universal sa tao yan na may religion at may kinikilalang deity. Kaninong function yun? Sa soul ba yun? O sa spirit? Kunyari, yung unbeliever, humarap sa santo, nanalangin. Ano nagfa-function nun? Soul o spirit? Sumasamba siya, nananalangin siya. Kaninong function yun? Spirit? Kasi kung hindi nagfa-function ng spirit in the case of the unsaved, di dapat lahat atheist, walang awareness na mayroong Diyos. Hindi Walang parte ang mundo na walang relihiyon Yung knowledge of God, yung awareness that there is a supreme being, intuitive sa tao yun Kahit sa kapumunta, may form ng panalangin, may form ng worship, may form ng sacrifices na ino-offer. Awareness yun Tama? Okay, kung sasabihin mong dormant, dapat wala silang understanding or awareness na mayroong Diyos. Dapat wala religion. Dapat atheist lahat. Hindi naman ganun ang case Blinded. Di ba? Blinded by the God of this world. Totoo yun. Pero sabihin mo non-existent, mahirap mong patunayan yun kasi sumasambay, nananalangin Nag-o-offer ng sacrifices kahit maling paraan. Hindi naman nila kilala ang Panginoon, kaya hindi nila alam kung paano ang katotohanan. Kung paano gawin, hindi nila alam kaya nga blind, bulag. Pero ang tao kahit bulag, tao pa rin.
Ang spirit, kahit bulag, spirit pa rin. Hindi non-existent. Okay. So tayo ngayon, ididiin natin yun. Ididiin natin yun. Ano ang dead in the spirit? Actually, sa Biblia, napakasimple lang yan. Ang definition ng death is not a cessation of one's existence. Hindi humihinto ang existence because of death. Ang death, primarily it means a separation. It only means a separation. So when you die physically, you get separated from the physical universe. Papasok ka sa spiritual realm. Pero buhay ka pa rin. Nag-exist ka pa rin. Pero nahiwalay ka. That is your physical death. In the case of spiritual death, your spirit is separated from God. Nakahiwalay ka sa Diyos. Kaya nga ang isang effect ng redemption is reconciliation. Kasi yung pagkahiwalay mo, pag nanampalataya ka kay Kristo, si Kristo ngayon na nagiging sagot at dinadala ka niya pabalik, nare-reconcile ka sa Father of Spirits. At yung reconnection na yon, yung fellowship mo, yung relationship na yon, exactly the opposite of your separation previously. Kaya kung death ang tawag dyan sa separation, life ang tawag sa reconciliation. Kaya naisilang kang muli. Of course, figurative yun kasi existing naman yung spirit mo eh. Gumagamit lang ang Bible ng mga terms na mas naiintindihan natin sa human experience natin. Kapanganakan, ganyan. Pero, ang totoo niya, nasabi ng Panginoon, as the wind bloweth where it listeth, yung hangin na dumaan sa atin, alam mo na meron, alam mo na nangyari, naranasan mo. Pero nasan yung hangin, hindi mo alam kung saan pumunta, hindi mo alam kung babalik pa, hindi mo alam kung saan umikot. In other words, mysterious. Napaka-mysterious. Yun, nakapanganakan na muli. So kapag tayo tumanggap ng buhay, yung nag-communicate ng buhay, ang talagang ibig sabihin niyan, our guilt has been taken away, our sins forgiven, our spiritual condition or state altered. We have passed from death unto life. Anong ibig sabihin lahat niyan? Na i-reconcile tayo muli sa Ama na kung saan tayo nahiwalay. And when we are one with the Father, that's what we call life. Yun ang pangako ng Ama. Tinanggap niya tayo muli bilang kanyang mga anak. Hindi yan ang eternal life ay hindi siya stand-alone na life. Ano yung ibig sabihin? Hindi yan stand-alone na isinalin lang sa'yo. Hindi gano'n yun, kundi dalawang buhay meron ka. Yung existing mo tsaka yung bagong sinalin sa'yo. Ilang buhay meron ka ngayon? Magdodoble-doble yan. Isa lang yan. It's your state. Yung status mo. Previously separated, subject to condemnation, but now justified, reconciled. And that's what you call life. So that now you can ask the Father and the Father will listen. Na dati wala tayong ganun. Wala kang access sa Father noon. Hindi ka pakikinggan ng Ama. But all because of the Lord Jesus Christ, nagkaroon tayo ng access at lahat ng hilingin natin ngayon in Jesus' name, pakikinggan ng Ama. Because of that relationship. Because of that reconciled relationship. Okay? So, pag sinabing spiritually dead,
Wag mo nang imbentuhan ng kung ano-ano pang definition yun. Ibig sabihin, separated from God. Yun lang yun. Ba't nila kailangan si Kristo? Ba't nila kailangan yung mensahe natin? So that they can be reconciled. And when they get reconciled, that's the time when they are born into the family. But of course, you know that spirits are not born. Correct? Spirits are not born. Yung spirit mo, matagal lang nasa iyo yan. At yan ay manunumbalik lang sa Ama. Matagal na kahiwalay at ngayon ay nanunumbalik. Okay? O ngayon, yung sinasabi sa atin na yung same spirit na yan, pag yan ang nawala, patay ang katawan. Tama? Yung same spirit na yan, pag yan ang nahiwalay sa Ama, dead ang status niyan. Pero pag nakilala niya si Kristo, nanampalataya, at siya ay nai-reconcile, made alive. Is made alive. Again. Diba? Okay. I hope na-appreciate natin yung hindi ito itong turo na ito kasi hindi pwedeng mini-mini mo lang doon sa mga terms na binabanggit eh. Kailangan mo intindihin sa pinakaugat niya. Kaya ayan, nakikita natin ngayon na mas maliwanag kung bakit imposible yung sinasabing tatlo. Amen. Amen. Ito ngayon, finally, pupunta ako dun sa finale. Ay, 1 minute na lang pala. Ano, tapusin ko pa o? Sige po. Okay na yun. Ha? Go ahead, Pastor. Oh, sandali na lang naman to. Go ahead. Magpe-present lang ako ng ano rito. Isang ano lang, isang palaisipan lang para sa mga trichotomous. Ang Panginoong Jesucristo ba ay perfect human being? O hindi? Perfect human being ba ang Panginoon? Nung nandito siya sa lupa? Perfect po. Perfect. So to become a perfect human being, dapat kompleto ka ng sangkap. Otherwise, you're not completely human. Tama? Amen. So ipagpapalagay natin na totoo ang trichotomy, lalabas na si Kristo ay may katawan, iba pa yung kaluluwa, iba pa yung kanya espiritu. Correct? Lalabas, tatlo. Kung totoo yung trichotomy. Agree ba tayo sa proposition na yun? Tatlo Yes. sangkap ng Panginoong Jesucristo? Sa trichotomy. Dahil kapag dalawa lang, kulang. Hindi pwedeng perfect human being yun. Hindi nga siya completely human. Eh. May missing element. So to make him perfect, dapat tatlo. O, ito ngayon ang tanong. Ang problema kay Kristo, may pre-existence. Nag-i-exist siya sa langit bago siya isinilang sa laman. Tayo hindi. Tama? So nung nasa langit si Kristo, ano siya? Ano siya? Soul o spirit? Ano si Kristo sa langit? Soul ba siya o spirit? Spirit. Spirit. As a spirit, is he a person? Meron ba siyang will? Affection? Meron ba siya nun? Amen. Okay. Meron po. Meron siyang will, affection, at saka yung ano pa isang ano ng persona? Anyways. So meron siya nun. Persona siya sa langit. Eh bumaba
bumaba sa lupa. Isinilang. Kailan siya nagkaroon ng third element? Kailan siya nagkaroon ng third element? Nung pagkasilang? Nung nasa tiyan siya ng kanyang nanay? Ito, paliwanag. Ang paliwanag doon sa aming textbook na ang pinag-aaralan nung kay Dr. Emery Bancroft, Christian Theology. Dahil hindi niya maipaliwanag ang origin ng human soul, na tatlo talaga. Ang sabi niya, ang description niya sa soul ay efflux. Efflux. Ibig sabihin parang chemical reaction ng joining ng spirit and body. So kailangan may mag-gel dun sa dalawa. Kaya nagkaroon ng human soul. Ayan. Siyempre, ang tawag dyan, theological concoction. Bisyo yan ng mga theologian pagka walang paliwanag na maayos. Gagawa ng kung anong kwento para ma-gel yung kanyang arguments. O sige, dahil walang origin from the Bible yung third element, naging efflux. So pag nag-join ng spirit sa body, magpo-produce ng soul. Parang glue yan para mag-gel yung body and spirit. Yun ang lumabas na efflux. Unang tanong, nasan sa Bible yun? Wala, nasa isip lang ni Emery Bancroft yun. Kasi yun lang ang pinakamagandang justification na magagawa niya. Meron mo inaaral namin sa Bible School yan. Libro niya. Yan ang tinuturo. Efflux. Hindi direct creation. Okay. So nag-join, nagkaroon ng third element. O di nagkaroon na naman ng Kristong kaluluwa. Kasi may Kristong spirito na eh. According to definition, ano ang soul? Meron bang will? Meron bang affection? Meron. Persona ba yung kaluluwa? Persona? Meron ano? May will, may affection, may prerogative siya. Persona. O ngayon, yung spiritong persona ni Kristo, nag-produce ng kaluluwang persona rin na magkahiwalay. Ilang persona na ngayon na kay Kristo? Ilang persona na? Dalawa. Yung nagsama ro sa katawan niya. Yung dalawa na. So mali ngayon yung statement natin sa Christology that Christ has two natures in one person. God and human in one person. Pero pagka sinabi mong na si Kristo ay persona at nag-produce pa ng pangalawang persona at pinagsama sa isang katawan, eh hindi na one person yun. Two persons in one body na yun. Ibig sabihin, yung spirit at yung kaluluwa, pwede na mag-usap yun. Parehong persona yun eh. May separate existence. Pwedeng mag-argumento yung dalawa, pwedeng magkasundo, pwedeng hindi. Nakuha niya ibig sabihin? O di ipinago. Nung sinabi niyang, Father, unto thee I commend my spirit, saan napunta yung kaluluwa? Spirit lang yung bumalik to sa Ama eh. Asan yung kaluluwa? Naiwan ba rin sa katawan? O dalawa silang sumalubog sa Ama? At kung sakaling bumalik yung dalawa, si Kristong kaluluwa at si Kristong espiritu, sino sasambahin mo? Si kaluluwa o si espiritu? Eh magkahiwalay na persona yan. Parehong may awareness yan. Parang yung sabi ni Dr. Solomon. God consciousness, self-consciousness. Eh parehong consciousness yan, parehong awareness yan. Eh kung separate yan, sino ang tunay na Kristo rin sa dalawa? Kayo tanungin ko, sinong kikilalanin nyo? Si Kristong kaluluwa o si Kristong espiritu? Sino kikilalanin nyo? Both, Pastor Bob. Siyempre, doon ako sa urig. Kristong espiritu. Kasi yung spirit na yun
Yun din ang tinatawag na soul. It's the same substance. Tama? At yun ang sinabi ni Kristo sa Book of Hebrews nung sinabi niyang, for a body hast thou prepared for me. Body lang ang pinrepare. Walang iba. Hindi nag-prepare ng kaluluwa. Yung kaluluwang yun na rin yung spirit na pumasok. Kaya body lang ang pinrepare. For him to experience death. Because as God, as Spirit, as a divine spirit, he cannot die. Kaya kailangan i-prepare yung body na yon for him to taste death, sabi sa Hebrews. Correct? Yun na naging sacrifice. Yun ang inalay niya. Pero, mind you, hindi dalawa yung nag-offer. Hindi si soul and spirit na magkahiwalay ang nag-offer ng body. Isa lang yun. Si Kristo lang yun. Okay? So hanggang dito ko na lang po tatapusin. At sana po ay nakatulong sa inyo. At sana po may mga napulot tayo. Maraming salamat po. Pastor Pino, salamat. Pwede po ba question and answer, Pastor? O... Pwede po. Pwede po. Okay. So, siguro, recognize ko muna yung yung mga kaibigan ko na present, Kasi po, 37 tayo ngayon. Kanina, 38. Usually, Pastor Chito, kami ay 16 to 19. No? Pero dahil narinig nila yung pangalan mo, naging 37. Ano pa yan? Nandun sa pangalan With families kasi yun. Ha? With family. At saka yung yung topic, yung topic. Yeah. Medyo gusto nilang ma-clear lalo. And so andito po ang aking mga kaibigan, si Pastor Aguinaldo from kilala mo siya, Pastor Chito, si Pastor Aguinaldo. Limutin ako Baka nga na-meet ko na siguro noon. Pero pagpasensyaan nyo ako, yung aking memory. Aguinaldo Angeles, missionary yan sa Sa Muntinlupa. Pastor Angeles? Pastor Angeles, saan ka ngayon? Yung, Pastor, ang kilala ko, yung Pastor kapatid Angeles. Hindi si Flor yung nasa Muntinlupa. Ako yung kami yung tatlo magkakapatid na nan-lead nyo, si Josie, si Nel, at saka ako. Doon sa Speaker Perez. Way back 1979. Oo, matagal na yan. Mga kaibigan nyo, sina Edsel, Diaz. Sina Edsel, oo, tama. Oo, Tapos yung isang pastor na nandun sa Caloocan, ewan ko ang pangalan ng pastor na nandun sa Southern Baptist noon Yun yung mga kakasama nyo noon. Kayo yung nag-lead sa akin during 1979 kasi magbarkada kayo ng kaipitid ko na si Flor. Na dating, naalala nyo yung buhay no 1979? Oo. Mga hippie-hippie pa tayo, no? Kasi, nasa impyerno pa tayo, no? Mga hippie pa kami nila, Edel, no? Ayan, okay. So, missionary na siya ngayon, It's good to see you again, Pastor. Good to see you again. Natutuwa, nabalitaan ko na kayong speaker. Sabi ko, gusto kita ma-fellowship ulit. Nandito ako sa Thailand, nagmi-mission. Missionary ako dito sa Thailand. Very good, Very good. Kamusta yung COVID niya sa Thailand? Eto, marami. Malala. Okay. So, andito rin si Pastor Rene Escala, no? Siya ay galing sa Lighthouse. Tapos, meron pa ritong ibang pastor, si Pastor JN, lagi namin kasama yan. At yung iba ay bago lang sa atin sumasama, no? So, yung iba po ay BCA, karamihan ay BCA, at sila yung bibigyan natin ng priority sa question and answer. I would prefer that you will write it sa chat para mamimili na lang ako, no? Yung para mabilis yung pace natin. Pastor, meron na pong mga question. Okay. So, questions and answers tayo ngayon. Okay? Okay, Brother El. Sige, Brother El.
Okay. Ikaw Babasahin ko magbasa. po ba? Sige. Una pong question ay galing po kala Brother Nick. Can we use spirit and soul interchangeably? Yes, that's just what I said. Sa Bible, ginagamit siya interchangeably. Kasi nga, it refers to the same substance, although functional lang ang distinction nila. Kaya nagagamit siya interchangeably. Wala yung kinaiba sa kingdom of God, kingdom of heaven. May mga theologians na binigyan ng panibagong konsepto yung kingdom of God sa kingdom of heaven. Pero actually, ginagamit yun interchangeably sa Bible, referring to one and the same kingdom. Parang ganun yun. May mga ganung terms ang Bible na nagagamit talaga siya interchangeably. Amen. Thank you po. Meron pa pong isa. Galing naman po kay Brad Arnold. Sa Genesis chapter 2 verse 7, yun po ba the breath of life? Ayun ang spirit, at ito rin po ba yung tinutukoy sa James 2:26, without the spirit the body is dead? Yes, because there is only one spirit. Hindi naman multiple yan eh. Isang katawan, isang spirito. Yung Genesis 2:7, doon mo makikita yung origin. Kaya nga may account sa Bible kung saan nagmula. Ang hindi makitang account ay yung aside from the spirit ay may kinreate pang third element na soul. Nalalabas na meron siyang sariling existence independently of the spirit. Wala yun eh. Yung term na soul ay ginagamit niya kuminsan sa kabuuan ng tao or kuminsan tumutukoy din sa same substance na tinatawag nating spirit. Spiritual naman talaga yung substance niyan eh. Kaya lang, technically, pagka define natin, may mga function siya. Kung kailan siya nagpa-function as spirit, kailan siya nagpa-function as soul. Functional lang. Yun din ang matapos dinefine ni Vine yan sa Vine's Greek Dictionary. Dinefine niya ng pagkahaba-haba si Xiuqi at si Newma. Pagkatapos, in the end, meron siyang note doon na ang distinction ng dalawa, functional lang. Functional lang. Amen. Ayun. Okay. Thank you po, Pastor. Wala na tayong questions from BCA, so pupunta po tayo doon sa ating meron pa isa. Ito po. Paano po naapektuhan ng dichotomy ang total depravity ng tao? Ibig sabihin po ba may functional pa rin ng spirit thus soul ng tao pero hiwalay thus dead lang sa kanyang creator? Yes, that's exactly our condition bago tayo nakakilala sa Panginoon. Ang total depravity naman, hindi naman ibig sabihin ng total depravity ay yung lalim ng pagiging makasalanan. Hindi naman yun ang tinutukoy ng total eh. Ang tinutukoy lang ng total depravity ay yung extent. Walang faculty ang tao, walang part ang tao, walang element ang tao na hindi apektado ng kasalanan. Yung extent niya. Pero yung sasabihin mong yung degree ng pagiging makasalanan, dapat lahat kriminal, dapat lahat ganun, dahil lahat tayo malalang makasalanan. Hindi ganun ang ibig sabihin nun. Kasi may morals pa rin ang tao eh. Kaya lang, walang way na makakonect siya sa Panginoon dahil lahat yan affected by sin. Lahat yan affected by sin. Yun ang total depravity. So, kaya makakakita ka ng hindi ka pa ba nakadinig ng mga taong unbelievers, lalo na yung mga religious, when it comes to morals, matataas ang moralidad ng mga iba. Pagdating sa moralidad,
Marami na ako nakilalang gano'n. I mean, mas mataas ang moralidad kaysa sa ilang Kristiyanong kilala ko. Hindi mo ma-judge sa moral standards yung unbeliever sa believer. Hindi mo doon ma-judge. No? Kaya lang sila, kahit anong effort ang gawin nila para mag-pray, para mag-worship, hindi accepted ng Ama yun. Not coming from them. Hanggat sa ikaw ay mai-reconcile sa Panginoon. Doon ka palang pakikinggan ng Ama. Doon ka palang i-recognize na anak. But before that, wala yung kahit magpakabait ka. Kahit magpaka-religious ka. Hindi ka aabot sa Ama niyan. Hanggat hindi ka dumaan kay Kristo. Ayun. So, Amen. again, liliwanagin ko lang, pag sinabing total depravity, hindi ibig sabihin na pag wala kay Kristo, sagad-sagad ang pagiging makasalanan. Hindi. May mga iba na matataas sa moral standards. Moralidad lang yan, hindi spirituality ang pinag-uusapan. Morals, kasi lahat tayo create as moral beings. Lahat tayo may cognition ng right and wrong. Lahat ng tao, kay save o unsaved, nakakatalasta siya ng tama at mali. Yun. Pero hindi sa spiritual na bagay. Kaya yung mga pang-araw-araw na buhay, makakakita ka ng unbeliever na ang values niya in place. Makakakita ka ng mga unbelievers na sila pa ang mas moralistic. Mga religious na tao. Mga committed sa moral standards nila. Diba? Makakakita ka ng gano'n. Hindi yun ang basihan. Kasi lahat ng tao moral beings. Pero, Amen. manalangin ka na unbeliever, mananalangin ako, ang Panginoon sa akin sasagot, hindi sa'yo. Ako yung anak Hindi naman ikaw Kahit gaano ka pakabait Kahit ano pa yung relihiyon na meron ka Separated ka from the Father And only Christ is the way. Diba? The Amen. truth and the life. Yun ang maliwanag na sinasabi ng Panginoon No man cometh to the Father but by me. O kaya kung moralidad lang ang meron ka, religion lang ang meron ka, wala kang Kristo, hindi pa rin naabot sa langit ang mga pinaggagawa mo kasi sa Panginoon lang ang tamang daan Walang iba. Amen. Yun po. Ay, Thank you. Pastor Nilo, marami pang questions Mukhang hindi matatapos tayo dito. Baka oo kahit nga. siguro abutin tayo ng alas 12 ng gabi ay hindi matatapos ang ating mga questions. Sige. So, Ano po ang gagawin natin? gawa tayo ng second session. Mamayang alas 9 ng gabi, meron po kaming Bible Institute at sasagutin natin yan. Ano ko si Pastor, tatanong ko na lang sa kanya privately. Tapos, sasagutin na lang natin mamaya. 9 to 11 po, Pastor, meron kaming Bible Institute Hanggang mamaya Okay. pa kami. Maganda. So, tapos na po yung ating tungkol sa dichotomy or trichotomy. At ngayon, mananalangin muna tayo, pagpapasalamat sa Panginoon dahil sa natapos natin ito. Dakilang Sige po. Diyos, salamat po sa inyong ginawa sa hapon na ito. Salamat po kay Pastor Chito na nagpa-unlock sa aming imbitasyon. Salamat po sa kanyang lesson at mayroong kaming natutunan na mulat sa katotohanan kung ano talaga ang laman, kung ano talaga ang elemento ng isang tao na ginawa mo, Panginoon. At kung meron pa pong tanong, ikaw po ang sasagot nito sa magitan ng Biblia. At ikaw po ang magbibigay din ng unity sa aming church. Salamat po sa mga guest, sa aming mga bisita na mga pastor din at mga iba pa na aming mga kaibigan. Salamat sa lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you po, Sige Pastor po, ako'y Chito. magpapaalam na rin muna. Okay. Maraming Salamat. salamat Salamat, sa pagkaya. Salamat. Salamat po. Pastor Chito. Okay. Sige, Brother L, go ahead. Ikaw na Okay, so next. tuloy na po natin ang ating gawain at tinatawagan ko na po ngayon ang ating moderator.